Papasok na naman tayo sa ating isang paboritong segment. No, mukhang sisirain na naman yung Pasko. Maraming mga politiko rito, no? Parang si Vince Dizon no isang araw, no? May mahigit 70 nakakasuhan, no? Ito, hindi naman niya kakasuhan. Pero he will literally rain on their Christmas party, no? Pasok na po tayo dun sa napaka-notorious na Upot Patola ni Michael Pahatin, no? Usapan, pananaw at opinyon, ating upuan at patulan sa Upo at Patula. Upo at Patola. Upo at Patola. Yan, ako na ang hirap namang sundan ng intro ng ating si Secretary Donald Diabas. Pero sige, subukan po natin sa Upo at Patola. No? Uso po kasi ngayon ang mga akusado na nagpapaawa, no? Matapos nila magpasasa sa pagnanakaw sa pera ng bayan, sa paglabag sa mga karapatang pantao, sa pang-aabuso sa kapangyarihan na ipinagkatiwala sa kanila ng publiko, napansin nyo ba ang mga drama nila para lang makaiwas sa hustisya? Una na, ang sakit-sakitan. Kapag inakusahan, biglang nagkakasakit at nanghihina. Kailangan magpagamot sa ibang bansa. Bakit? Wala ka ba tiwala sa mga magagaling na doktor at ospital sa Pilipinas? O gusto mo lang magpakalayo-layo sa kulungan? Para pag hindi mo plan B. Alam niyo ako ng plan B. Neck brace, saklay, at wheelchair, at may hirit pa na house arrest. Pero ito po, bagong uso. Kawawa naman ang pamilya ko. Narinig nyo na yan, di ba? Nadamay lang ang asawa ko. Kawawa naman ang mga anak ko. Namimiss ako ng aking mga apo. Narinig nyo yan, syempre, di po ba? Nako, hindi ka ba tinatanong ng asawa mo kung saan mo nakuha ang mali-malitang pera habang namimili kayo ng bahay, ng kotse, ng alahas at iba pa? Hindi hulog ng langit yan. Malamang pa nga sa impyerno ang pinagbulang. Kawawa ang mga anak ko, narinig nyo, di ba? Pinangalanan mo nga sa mga anak mo ang kumpanya na silang humahakot ng bilyong-bilyong pisong kontrata. Hindi mo lang sila dinamay. Tinuruan mo pa sa racket ng pagnanakaw. Hindi sila kawawa. Ikaw pa nga ang nagbaon sa kanilang kinabukasan. Ito last, kawawa naman ang mga apo ko. Nako, dyan lang ako sasang-ayon sa'yo, sa inyo. Ako hindi man ako nagtumutukoy ng isang tao. Dahil para sa mga apo na wala pang muwang sa kalokohan mo, hindi naman yaman ang hangad nila sa puntong ito. Gusto lang nila makasama si Lola at Lolo. Cute ka pa nga sa mga mata nila ang mga paslit na ito. Sa ngayon, ang iiwan mo sa kanila ay alaala at mabuting pangalan. Dito ka dapat kabahan sa mga susunod na henerasyon na mamumulat sa kasaysayan ng ating bayan. Sila ang magdadala sa bigat ng iyong pangalan. Imbis na gumaan ang buhay, naway, magpursige silang patunayan na hindi lahat ay korap. Hindi lahat magnanakaw, hindi lahat mamamatay tao o tiwali dahil lang sa ehemplo mo. Kaya may oras ka pa na ituwid ito. Hindi pa huli ang lahat. Hindi kailangan mahulog sa bangin. Kung mamarapatin mo, alang-alang na lang sa iyong mga apo, magbago ka, iho. Yan po ang Upot Patola. Sige, napakaseryoso nyo mga guys. Nambasag ba ako ng trip? Nakakagalit dahil wag po natin kalimutan, no? Yung mga tunay na kawawa. Yan. Yung tatay na namatay dahil sa pagsagip sa kanyang pamilya sa baha. Yung tatlong estudyante na inanod ng baha, pauwi lamang galing paaralan. Diba? Yung si Jello na namatay sa leptospirosis, 20 taong gulang, no, na naglilingkod sa kanyang simbahan, no? At bago siya pumanaw, sinabi niya sa kanyang nanay, "Huwag niyo pong kalimutan dalhan ng pagkain si tatay sa kulungan." No? Ito po yung mga dapat kaawaan. Hindi itong mga walang hiyang ito na merong 5 billion in air assets. No? May kalahating bilyon na nakapatong sa billiard table. No? At may daang-daang milyon na nakalagay sa balikbayan box na dinadala sa opisina nila sa DPWH. No? Itong mga politiko na yung anak, asawa ay mga may-ari ng mga contracting agencies, no? Ito yung mga
ito ba yung kakaawaan natin? No? Hindi ko naman ginugusto na sila ay itulak sa bangin, no? Ng hustisya. No, sinabi natin bangin ng hustisya. No? Pero kailangan malinaw sa atin kung sino dapat ang kaawaan.